Hello mga kahabi, welcome back sa aking aviary. Kamusta kayo? Today mga kahabi is Tuesday, no? So magandang umaga sa inyo, magandang Martes ng umaga mga kahabi. Mga kahabi, pagpasensyahan nyo na ako, medyo malat ako kasi medyo nagkasakit ako, under the weather ako nitong mga nakaraang araw, kaya hindi rin ako nakaka-vlog. Okay, mo talaga. So mga kahabi, meron akong dilema or meron akong problema ngayon sa aviary. Though itong problema na to ay meron ding solusyon mga kahabi, no? So mga kahabi, prior dito sa prior sa problem ko na to, meron akong item. Kasi minsan mahilig ako mga kahabi, browse lang ako sa Shopee, sa Lazada, ganyan. So meron ako nakitang item mga kahabi, sabi ko, "Uy, tagal ko na naghahanap na ito, meron palang ganito nito dito." So umorder ako, not knowing mga kahabi na down the line, in a few days, kailangan ko siyang gamitin. So mga kahabi, ito ang binili ko sa Shopee. Mga kahabi, daming egg. So mga kahabi, daming egg, sabihin hindi to tunay. Made of plastic to mga kahabi. So mga kahabi, sa video na to, i-discuss ko or i-share ko sa inyo kung ano yung gamit, no, mga kahabi, ng dummy egg. Kasi iba sa inyo naisip, bakit ka bumili ng peking itlog? Para sa yan, no? Di ba ang ibon, tunay na itlog ang nililim naman? Bakit bumili ka ng peking itlog? Ba't ka bumili ng dummy egg? So mga kahabi, itong maliit na na to, almost 100 pesos to. Miski ako nagulat eh. Pero mga kahabi, malaking tulong to, no? Magandang tulong to, itong dummy egg na to. So ano yung mga gamit niya mga kahabi? Tara, pag-usapan natin. So mga kahabi, sa larangan ng pag-iibon, marami nang na-invento na mga tools na makakatulong sa atin, like yung mga seed blower, no? Mga items na nakakatulong para mapadali o masolusyonan yung problema natin sa pag-iibon. So ito mga kahabi, itong dummy egg, napakarami na itong solusyon, napakarami na itong nalulutos na problema, no? Kasi itong mga kahabi, itong dummy egg na to, minimimik niya yung tunay na egg sa size, sa color, sa shape. Kasi bawat mga kahabi, bawat species merong mga ginawang dummy egg para sa kanila, kagaya ng sa manok, meron din sa kalapate, meron sa African lovebirds. Itong mga kahabi, itong kinuha ko na to, ang nakalagay dun sa sa Shopee, pang finches tsaka mga canary. So ganito siya kalaki. Ayan. So mga kahabi, ang gamit nitong dummy egg primarily mga kahabi, no, sa atin, para to dun sa mga nag-e-egg toss. No, mga kahabi, ano ba yung nag-e-egg toss? Ano ba yung egg toss? So mga kahabi, siguro sa inyo, merong iba sa inyo naka-experience na yung mga breeder ninyo, no, regardless, mapaparot, mapa-finches, mapa-cockatiels, no, kalapate siguro, merong nag-egg toss mga kahabi, no. Ano yung ba yung egg toss? Ibig sabihin mga kahabi, toss, egg toss. Ibig sabihin, inaano yung itlog niya mga kahabi, nilalaglag niya doon from the pugad. So mga kahabi, pag nilaglag niya yun sa pugad, for example, dito sa atin, nasa taas kasi yung mga nest box natin normally. Pag nilaglag niya yung itlog, no, automatic mga kahabi, most likely mababasag, no? O bihira yung nakaka-survive ng egg pag tinos ng parents. So mga kahabi, bakit ginagawa ng mga ibon yun? Hanggang ngayon mga kahabi, hindi ko pa rin talaga alam yung definite na sagot, kasi di ko naman nakakausap yung mga ibon. Ang alam ko lang mga kahabi, behavioral problem, no? Minsan behavioral problem, di ko alam kung instinct mga kahabi. Kasi iba, sabi nila, kapag daw nararamdaman nila na yung itlog hindi fertile, ilalaglag ng ibon para naman hindi na limliman yung mga infertile na egg para sa incubation, no? Yung mga fertile lang ang ililimliman niya. Pero meron din mga kahabing mga ibon na kahit fertile, dinadrop niya, tinatos niya yung egg. So sayang, di ba?
sayang. So, problem talaga yun mga kahabi. So, ang isa sa mga solusyon na na-invento, isa sa mga solusyon na naisip ng mga bird keepers from the past, mga kahabi, is yung ito. Yung dummy egg. Para saan ba yung dummy egg? Paano siya nakakatulong para sa egg toss? Ito kasi mga kahabi. No? Ilaglag niya man ito ng ilaglag. Ilaglag niya ito ng ilaglag mga kahabi, hindi niya ito mababasag. Bukod doon mga kahabi, medyo mabigat siya. Kasi hindi siya hollow. Hindi siya hollow, hindi siya hindi siya, kahit pindutin mo. Hindi siya mga kahabi, hindi siya, gigigil na ako. Kahit pisilin mo siya, hindi siya mga kahabi magdedent. Dahil nga, siya solid. So, medyo mabigat siya. Hindi siya gaano kaya ng, iblaglag basta ng mga ibon. So, mga kahabi, by that way, mga kahabi, nadadala yung mga ibon na after some time, hindi nila mailaglag dahil nga mabigat. O kaya kahit dahil paulit-ulit laglag, balik, laglag, balik. Nangyayari mga kahabi, nadadala yung mga ibon. No? Especially yung mga hen kasi karamihan sa mga karamihan sa mga ibon na binibreed natin dito sa Pilipinas. Karamihan sa kanila puro hen ang naglilimlim. No? Finches lang yata yung both naglilimlim. No? Yun ang alam pa. Kakatil din yata both naglilimlim. So anyways, yun. So, pag nagsawa yung ibon, nailaglag siya dahil niya malaglag o kaya hindi niya masira. Pag nilaglag niya, balik dun sa nest box. Minsan nag-give up na siya. No? Parang na lang siya. Sige na nga, panalo na kayo. Lilimliman ko na to. Parang ganon. So, dinidefeat mo siya mga kahabi yung behavior niya na yon. Yung isa sa mga isa sa mga primary na reason. Dito sa Pilipinas doon kasi sa ibang bansa medyo nabasa ko, medyo meron silang mga mas complicated na na issue na sinasagot or sinusolusyonan nila using the dummy egg. So mga kahabi, kung wala kang pambili ng dummy egg, kasi yung mga alaga mo, either African lovebirds o parakeet na mas malalaki na konti yung itlog, yung kakilala ko mga kahabi, ang ginagamit niya yung marmol na Jollen. Kasi mga kahabi, yung marmol na Jollen mga kahabi kasi, mas mabigat siya. So, kasi napunta ako sa ibunan niya nung nung veterano mag-iibon na to. Sabi ko, para saan po yung ba't ang dami yung marmol na Jollen? Yun pala mga kahabi, ginagamit niya yun para sa as dummy egg. No? Wala kang pambili ng dummy egg, pwede na yung pwede na yung marmol na Jollen. Tapos mga kahabi, isa rin gamit nito kung bakit yung binili to. Una, yun yan, nabanggit ko, yung egg tossing. Yung isang reason mga kahabi is gusto kong i-simulate yung mga mga society finch. Gusto ko silang bigyan ng gusto ko silang bigyan ng egg para matesting ko kung ready na ba talaga sila. Kasi kagaya na sinasabi ng mga kahabi, ang mga society finch, sila yung best na pang foster mga kahabi. Kasi mapa both male, both female, regardless sa gender, mapa may itlog o mawala. Ang society finch, pag binigyan mo ng binigyan mo ng itlog, nililimliman nila. So mga kahabi, para sa mga society finches, gusto ko siyang gamitin, para ma-simulate yung mga society finches natin na maglimlim. Siyempre, ayoko namang bigla-bigla na lang na lagyan sila ng egg tapos hindi naman pala nila lilimliman. Sayang naman, di ba? So gusto ko muna i-testing yon using the dummy egg. Gusto ko silang lagyan ng dummy egg para matesting ko mga kahabi kung lilimliman nila or not. Kumbaga pang trial and error. Pero at least mga kahabi dito, yung trial natin, mag-error man siya, wala masyadong cost na wala masyadong talo kasi hindi natin ginamit yung hindi tayo gumamit ng tunay na egg from the golden finches. Kasi yun yung plano ko mga egg ng golden finches, papa-foster ka sa society finches. So, yun yung isang mga gamit mga kahabi. Simulation para ma-testing, para ma-simulate yung mga ibon natin na maglimlim. Para sa, in preparation para sa pag-foster. So mga kahabi, isa pang gamit ng itong dummy egg is yung para makontrol yung yung clutch ng mga breeders natin. Kasi mga kahabi, kada maglilay ng egg yung mga ibon natin, naglalabas sila ng nutrients sa katawan nila.
Siyempre, naglalabas sila ng protein, ng calcium. Ayan. So, yun kasi madalas nagiging problema ng mga breeder, mga kahabi. Nagkakaroon sila ng deficiency sa calcium kada mag-iitlog sila. So, mga kahabi, pwede mo gamitin yung dummy egg. For example, bago ma-hit nung African lovebirds, kunwari, 5 eggs per clutch. Kunwari, nakapag-egg na siya. Nakapag-egg na siya ng certain number na gusto mo. Kunwari, 3 lang para makontrol mo nga yung ano niya, yung egg per clutch. Dadagdagan mo siya ng dummy egg, mga kahabi, para i-trick mo si ibon na kumpleto na yung clutch mo, okay na yan. Para hindi ka na mag-lay ng egg. No? It works, mga kahabi, gumagana rin yun. No? Nag-work din yun as ganon. Another thing, mga kahabi, is ginagamit din yung dummy egg para ano, para mag-reset ng cycle sa mga ibon, mga kahabi. Kunwari, gaya na sa parakeet na experience ko nun. Napakaliliit pa o hindi pa nga nagkaka-feathers yung iba niyang inakay, nag-iitlog na uli. Sobrang aggressive, sobrang bilis mag-breed kasi ng parakeet, napansin ko nun. So, mga kahabi, naisip ko, pwede rin gamitin itong dummy egg para, kasi kahit tanggalan mo siya ng egg, kunwari, sabi ko nga, diba, meron pa siyang current clutch na sinusubuan, nag-lay na siya ng egg. Kahit tanggalin mo yung egg na yun, mga kahabi, after a few weeks, hindi pa rin tapos yung ano niya, yung sinusubuan niyang first clutch niya, mag-iitlog uli yun. Mag-iitlog na siya, mag-iitlog. Ngayon, mga kahabi, kawawa naman yung ibon kasi labas siya ng labas ng nutrients sa katawan niya, no? So, gawin mo, mga kahabi, pag nag-overlap yung ano, sobrang bilis ng overlap, o ang laki ng overlap sa bawat clutch, gamitan mo siya ng dummy egg. No, i-trick mo siya, mga kahabi, na ano, na i-trick mo siya na akakaala niya yung itlog pa niya talaga yung nililimliman niya. Hindi niya alam, fake egg na yung ginagamit niya. So, by ganung ano, mga kahabi, by ganung sense, napapahinga, no? Yung mga natutulungan mo yung ibon mo na overbreed or magkaroon ng break sa o overlaying ng egg, o kaya yung clutch para medyo ma-normalize mo yung cycle, hindi ganun sobrang delicate ng mga clutches, no, sa isa't isa. So, yun nga, mga kahabi, no? Ang una natin, sabi ko, egg tossing, simulation for breeding, no? Iti-trick mo siya para mag-breed, bibigyan mo ng itlog para ma-trick mo siya na mag-lay na ng sarili niyang egg. Next is simulation for or foster. Sabi ko, kagaya sa mga society finch ko, gusto ko siyang bigyan nito para ma-simulate or ma-observe ko kung ready na ba sila, no, na bigyan ng totoong egg from our Cullian finches. No, simulation for fostering. Next is yung para magkaroon ng break. Sabi ko, magkaroon sila ng break sa clutch, ma-regulate mo yung cycle ng bawat clutches. Tapos yung isa pa, yung nabanggit ko prior nun, yung naman, para makakabi ma-regulate mo or malimit mo yung number of eggs per clutch, no? Para kasi ma-manage mo yung health ng ibon mo, no? Para makabawi man lang siya kahit paano, di ba? So yun yung sense doon yung mag-lay lang siya ng egg na 3 lang instead of 5. So gagamitan mo siya ng dami egg, lagay ka ng 2. Pag nakita niya doon sa nest box meron ng 5. Okay na to. Kaya sabi ko, mga kahabi, hindi ko alam kung by instinct lang ba na para bang yung mga ibon pumupok. No, kasi pag ikaw siyempre pumupok ka, malalaman mong tapos yun na pumupok kapag wala ka ng maipop. Sorry for the analogy. Hindi ko alam kung sa ibon ganun din ba na pag ay wala na akong may egg, siguro ito na yan. Or conscious sila na 5 na itlog, tama na to per clutch. Hindi ko alam, mga kahabi, hindi ko alam kung ano yung naiisip ng mga ibon natin. I wish I know, no? Pero yun nga, mga kahabi, yun yung nasusunod no? Kung ang average clutch normally, like lagi ko example si African lovebirds kasi doon kayo mas makaka-relate, no? Hindi ko alam kung by instinct ba na wala na silang mailay ng egg, tapos in total may tamo meron na silang 5, or conscious sila na ay nakalimang egg na, tama na to. So mga kahabi, ginagamitan natin sila ng dami egg para makontrol mo yung number of eggs na nililay nila per clutch. So mga kahabi, ako ulitin ko, hindi ako eksperto na meron lang akong maliit na experience dito sa pag-iibon.
na gusto ko sanang i-share sa inyo. Kasi nung ano mga kabi, nung mga nag-uumpisa ako, panay ako tanong. Tapos minsan nahihiya ako, madalas nahihiya ako sa mga pinagtatanungan ko. Kahit hindi ko kailangan bumibili ako ng ibon sa kanila para lang makapagtanong. So mga kabi, nung time ko na nag-newbie ako, naisip ko na sana merong ganito. Kung ako ngayon, sabi sana merong ganito na pwede kong mapanood as guide, no? Kasi iba yung kapag iba kapag foreign yung gumawa ng video no? Parang medyo hindi ka ganun nakaka-relate. Unlike kapag Pilipino, Pinoy ka, pinanood mo kapwa mo Pinoy mag-iibon, parang mas madaling makarelate, di ba? So yung mga kami, hindi po ka-eksperto, gusto ko lang po i-share sa inyo yung mga nalalaman ko, yung mga nasubukan ko na, at yung mga na-i-share din sa akin ng mga iba pang mag-iibon. No, gusto ko lang din sila i-share sa inyo. So, I guess yun lang. Shoutout nga pala tayo. Ang dami ko ng utang sa shoutout. Ang dami ko ng lista. So, shoutout po. Shoutout tayo. So, shoutout po kay Sir Jeffrey Estaris. So, si The Mini Pincher. Shoutout po, sir. Shoutout kay Daniel Mark. Kay James Paul Medina. Kay Sir Jeffrey Salvador. John Ashley Yabut. Kay Ma'am Pamela Conanan. Clervin Mendoza. Norisa Oreta. Roderick Trinidad, Boss G para Kit City, Alex Aviary Official TV, Nobita 0736, Basti ng Low Mutes TV, Super Saiyan 6344, Sammy Sarmiento, Pam Lovebird 1913, Bird Koto TV 8351, kay Toby Tax TV, kay Danok Aviary, kay Sir Joseph Santos, John Cedric Santiago, Mario Cruz 5703, Leonora Apiote, no? Shoutout po ma'am. Kay Sir My Mantis Channel, Rayjan Cuerpo ng Pililya, kay Laren Sagum ng Pampanga. And shoutout kay Ashley Mini Aviary ng Santo Tomas, Batangas. So, shoutout po sa inyo mga kabi. No? Kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit that like button. Comment down below kung meron kayong gustong i-shoutout. Gusto nyo magpa-shoutout. Meron kayong comment, suggestion, meron kayong gustong i-share. Comment lang mga kabi, no? Freedom box, comment lang. At subscribe mga kabi kung hindi pa kayo nakasubscribe. Share this video para dumami rin yung mga nakakapanood nito. And I guess, no? See you sa mga susunod pang video, sa mga susunod pang episode. Sana mga kabi may tutunan talaga kayo sa video na to dahil feeling ko naman, no? Informative tong video na to, no? Hindi to basta basura content lang. So, wala masyadong ibon na nakita, puro mukha ko lang, pero sana mga kabi meron kayong napulot na something na makakatulong sa inyo, na helpful, no? So, I guess yun lang mga kabi, kagaya ng lagi sinasabi ko. Ingat lagi, God bless and happy bird keeping.